Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang invite o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. Sa topic natin ngayon for today's reflection, habang may panahon ka, huwag mong isara ang pinto sa Panginoon. Sa gitna ng mga maiingay, maraming negative, mga problema na kinakaharap ng mundo, ay kailangan siyempre may spiritual tayong pangbalanse, kagaya ng ginagawa natin araw-araw sa pagkain ng kaluluwa. So yung ating pag-uusapan ngayon, ito ay tungkol kay Noah, na kung saan ay talagang popular sa Bible at karamihan sa atin ay alam ang kwentong ito, na kung saan, di ba, itong si Noah ay inutusan ng Diyos na gumawa ng isang napakalaking arko o barko sa panahon natin ngayon. Kumbaga, kung ihahambing natin, ito yung mga cruise ship na lumalayag sa karagatan. Dahil nung panahon na yon, sobrang sama na ang tao. Di ba? Ang plano ng Diyos ay libulin na ang sangkatauhan dahil sa kanilang mga ginagawa. Subalit, wala silang nakitang pwedeng, di ba, utusan ng pagkatiwalaan bukod kay Noe. So, tanging siya lang at ang kanyang pamilya, di ba? Kaya nung ginagawa na nila itong barko, di ba? Ang tanging kailangan isama lang niya ay yung kanyang asawa, yung tatlong anak na lalaki at kanyang mga manugang, bukod pa sa mga pares ng mga hayop. So, kung tutuusin, wawalong tao lang. Sa laki ng mundo, wawalong tao lang ang pamilya ng Noah ang kanyang isasalba o pinili para sa susunod na generation. Sa hindi natin kaalaman, guys, sa mga hindi nakakaalam din po, na yung ginawa pala itong barko o arko ni Noah ay sa loob ng 120 years. So, sobrang tagal, di ba? Naman natin, nung panahon na hindi pa modern. Wala pang mga machines, di ba? Wala pang mga kagamitan na pwede nilang gamitin. Pero siyempre, pinrovide ni Diyos, ni Lord, di ba? Yung kanilang gagamitin. Pero ang ibig sabihin nito, dahil nagbibigay siya ng pagkakataon, di ba, sa mga tao para magsisi, umabot pa ng 120 years bago talaga may siya katuparan ang kanyang plano na lilipulin nga ang mundo. At bukod dyan, siyempre, habang ginagawa nila ni Noah yan, ay ni Noah, ay talaga namang kinukutsa siya. Diba? Pinagtatawanan siya. Ano ba yung ginagawa mo, Noah? Diba? Parang, diba? Pinatawag pa siya na parang nasisiraan na ng bait. Diba? Pinagtatawanan. Talagang tingin nila ay pawang kalungkuhan lang ang ginagawa nito si Noah, kaya walang naniniwala sa kanya. Pero ganun pa man, patuloy pa rin siyang gumagawa dahil naniniwala siya sa Diyos. At sa panahon na yon, hindi pa uso ang ulan, wala pang bagyo, wala pang pag-asa na nagmo-monitor, di ba? Kaya hindi nila alam yung mga baha paglubog sa kanilang bayan. Kaya lalo talaga sa pagtatawanan sa panahon na pala ngayon ay wala pang ulan. Paano niya gagamitin yan, di ba? Hindi naman uso pa halos ang naglalayag niyon. So yun na nga, nung matapos na at nag-uumpisa ng umulan, ang ginawa ni Noah ay pinapasok niya na ang kanyang buong pamilya kasama ng pares ng mga hayop sa barko na to. Kaya nung dumating na yung takdang panahon, after 120 years, ang sabi sa Genesis chapter 7 verse 16, ayon sa utos ng Diyos kay Noah, pinapasok niya sa barko ang bawat pares ng lahat ng uri ng hayop na lumalapit sa kanya. Pagkatapos, isinara ng Panginoon ang barko. So, ibig sabihin, hindi pala siya ang nagsara, kundi ang Panginoon. Kumbaga, kung ihahambing natin sa panahon natin na ngayon, di ba? Ano bang kinalaman yan? Yung
barko o arkong ginawa ni Noah. So sa panahon natin, iisipin natin ang barko na ginawa ni Noah ay ang ating sarili. So habang tayo naglalayag sa ating buhay, lalo na ngayong pagpasok ng 2025, tama, di ba? Or yes, kailangan maging masipag tayo para mabuhay. Kailangan kung estudyante ka, kailangan mag-aral ka ng mabuti para pumasa ka sa iyong pag-aaral, di ba? Kailangan mo magnegosyo at kailangan yung mga bagay na dapat mo pang gawin. Tama naman yan. Pero kapag wala ang Panginoon sa iyong sarili o sa iyong sariling barko, sigurado tayo habang naglalayag ka ay magkakabutas yan. Papasok ang tubig, sa hindi mo namalayan ay lumulubog na pala ang iyong sariling barko o yung sarili mo mismo dahil hindi ka nagpasama sa Panginoon at sinara mo ang pinto, naiwan ka na lang. Di ba? Sa panahon kasi natin, gusto natin yung secure ng ating buhay. Kailangan natin ng maraming pera sa bangko, mga kayamanan, di ba? Ang mga ari-ariang magagara at lahat ng material na bagay ba. Wala namang masama kung yan ang lahat ng yan ay galing sa mabuti. Pero yung iba, di ba? Gagawa ng hindi maganda, illegal, immoral, lalo na yung mga nasa pwesto sa gobyerno, yung kanilang kapangyarihan. Sa ngayong nalalapit na eleksyon, di ba? Gagawin ng lahat. Papatayin ng tao, di ba? Manggigipit, gagamitin ng kapangyarihan ng pera para lang mapanatili sa kanila ang pwesto. Kahit sarado na yung barko, di ba? Hindi pa rin talaga sila makakapasok dahil sa kanilang mga gawain. Kumbaga, wala talagang contentment o walang kakontentuhan ng tao o walang satisfaction ng tao habang nabubuhay pa. Kaya ang lagi po nating isipin, di ba? Na huwag nating isara ang ating pinto sa Panginoon, na lahat ng gagawin natin mas maganda kasama siya para hindi lulubog ang ating barko. Kaya sa kapatid natin ngayon nanonood sa aking vlog, nawawalan ka ng pag-asa, may problema ka sa pamilya at problema rin sa financial, problema sa kalusugan, sabayin mo ako sa napakasuping dasal na problema niwala at magtiwala sa ating Panginoong Jesus ay tsak yun yung pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo po'y manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubhana po ang karamdaman, stage 4 cancer na Lord. Tinaningan na rin po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ang inyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po ang kanyang katawan para mawala ang kanyang karamdaman. At sa lahat po ng nanonood sa aking vlog na ito, pagalingin niyo po sila lahat. At sa pamilyang nasira o nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan, dahil sa taas ng pride, dahil sa hindi matiisip o hindi nagpapatawad, ibuhin niyo po ang kanilang puso, Lord, na maging mapagpapaba, mapagpatawad, at mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. Pagbigis-bigisin niyo po muli ang nasira nilang pamilya. Ganon din po sa financial na kailangan namin lahat doon. Lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala, ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas. Iniisip pa Lord kung paano itatawid sa maghapon ang kanilang pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Ang lahat ng ito ay hiniling namin sa matamis na pangalan natin Panginoon Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus Espiritu Santo. Thank you very much po.